Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa mga umagang oras, magandang tanghali. At dito sa Asia, maging dito sa aming probinsya na kung saan ay kararaan lamang po ng bagyo at meron pa pong natitirang bahagi nito. Maaaring bumaba na po ang aming signal pero mabuti na lang at hindi na po nagpatuloy yung paglakas na kadaan. At may signal pa rin po kami dahil kanina nagkaroon po ng brownout. Anyway, salamat po sa Diyos sapagkat may opportunity tayo once again to talk about the Word of God or Word of Truth rightly divided. Ang ating theme ngayong gabi ay pinamagatan po natin the significance of rightly dividing to godliness. Ang kahalagahan ng tamang pagkakabahabahagi sa pagkamakadiyos. Ang ating pong text ay muli babalikan po natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 and 16. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Ilang mga po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan katapatan. Hindi ko po nagkulang kung matapat na Diyos maging inyong salita. At salamat na muli ay makatutungkay po kami ngayon. At ang aming pong dalangin desire ay malwalhati ka namin, mabigyan ka namin ng kasiyahan at mapatibay po ang aming inner man, lumikha po ng godliness ang inyong salita, rightly divided sa aming buhay. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Balik naman po tayo saglit mga kapatid sa ating pong ginawang pag-aaral ng nakaraan. Binigyan din po natin ng kahalagahan ng muli at muli rightly dividing the word of truth na kung saan ay makikita natin na bagamat wala po itong katagang ito sa tinatawag nating Old Testament Scriptures ay may mga patunay, may mga proofs na kung saan ay talagang may application ng right division, tawagin po natin right division, at hindi rin po maitatanggi na may issue ng time, yung time element, yung fulfillment halimbawa ng isang prophecy, involved po dito yung time pass at most likely mga kapatid dahil prophecy po yan ay world to come. Ayan, so yun pong sinasabi ni Paul na time pass and then dinagdag po niya yung but now dahil nasa but now period of time tayo. At yung to come, world to come ay mahalaga sa issue ng rightly dividing gaya ng ating mga tinalakay ng mga verses mga kapatid. At ito pong kataga o mga katagang word of truth, the word of truth ay hindi lamang po exclusively ginamit sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 kundi makikita natin na maging sa lumang tipan, the so-called Old Testament Scriptures, particularly yung sa Psalm 119 at sa ilang mga bahagi ng kasulatan ay tumutukoy po ito sa salita ng Diyos, the Word of God or thy truth. Ano po? Sa talata mismo ng 119, napatunayan po natin yan mga kapatid. At dito naman po sa mismong konteksto ng 2 Timothy chapter 2 ay in view o nandito rin po yung mga katagang the Word of God, kagaya ng sa chapter 2 verse 9, sa context po ng verse 15, ano po? Yung mga katagang the truth sa verse 18, verse 25, at of course, yung mismo expression of the word of truth. And then sa mga naunang chapters, sound words ginamit sa 113, Holy Scriptures, chapter 3, verse 15, at yun nga pong all Scripture ay makikita natin sa verse 16 ng chapter 3. So yan po mga kapatid, yung mga salita o mga katagang associated doon sa mismong expression of the word of truth. So hindi maitatanggi, hindi po maitatanggi na ang in view, what is in view is the word of God in its entirety, yung kabuuan po mga kapatid. Ayan. So ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng context na ito. Gaya ng ating laging binabanggit, we cannot avoid to just look at the context. Of course, mahalaga po yun, yung immediate context na tinatawag na unang verses, sumusunod na verses. And then, the book itself, mahalaga po yun. And then, yung author mismo, no? Siyempre, dahil iisang author nitong mga sulat ni Paul ay kung ano yung sinasabi niya sa isang aklat o isang talata ay may kaugnayan sa lahat ng kanyang mga sinasabi. More particularly sa tinatawag na dispensation, ano po, sa kasalukuyang panahon natin.
So, yun po yung mga i-observe po natin at kung halimbawa man ay gumamit tayo ng cross-references basta't hindi po lumalabag sa mismong konteksto ng verse po na ating ginamit, okay, ay hindi po masama yun, ano? Dahil dito nga po sa mismong aklat na ito, sinasabi ni Paul na all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ang importante lang is may right division, may rightly dividing tayong i-observe para wala pong magiging contradiction. Okay, ang mga verses, kung mailalagay po sa tamang kalalagyan, mga kapatid. Now, ang bibigyan din po natin ay ito pong verse 16. Okay, so balikan po natin itong verse 16. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. So dito, ito pong profane and vain babblings, i-define po natin, ay sabi ng verse mismo ay mag-i-increase, it will increase, they will increase, they dahil dalawa, profane and vain babblings, plural po yan. Yung description po, nitong babblings ay profane and vain, i-define po natin yan. Ito po yung lilikha ng, o magpapa-increase ng more ungodliness. Okay? So, dito nakikita natin na ang rightly dividing, mga kapatid, ay may malaking kaugnayan sa pamumuhay sa pagkamaka-Diyos. At yung hindi po pag-observe ng rightly dividing the word of truth, ito nga po ang sinasabi, mag-i-increase unto more ungodliness. Yung profane and vain babblings, yan po yung nag-o-oppose sa rightly dividing the word of truth na pamamaraan ng salita ng Diyos. Kung maalala po ninyo, sa verse 14, ano po, ng the same chapter, ay sinabi ni Paul na strive not about words to no profit. So, wag po tayong gumawa ng effort, hindi po yung mga salita na walang pakinabang ang ating pagtutuunan ng pansin o bibigyang diin. Ibig sabihin, mga salitang wala naman sa Word of God. Mga expressions na wala mismo sa Word of God. Batid na natin yan, ano? Lagi kong binabanggit sa inyo, mga kapatid, no? Na huwag po tayong bubuo ng doktrina mula sa mga expression na binuo natin na wala mismo sa Word of God. So, ito ay mahuhulog sa mga tinawag ni Paul na words to no profit. So, meron pong words na inilagay ng Diyos sa kanyang mga salita. So, yun malaman po yung ating paniwalaan. Doon po tayo lilikha ng aral. Dahil yung mga words na yan talaga yung magiging, yung makakapagbigay sa atin ng edification, ng spirituality, ng maturity. Okay? So, take note lang. So, ano pong ibig sabihin ng salitang shun sa verse na ito? Ang ibig sabihin po ng shun, S-H-U-N, ay to avoid, iwasan. Okay? Not to mix or associate with. Yan. So, iwasan at hindi rin maghahalo o i-associate ng isang bagay o isang salita. More particularly, word of truth ang pinag-uusapan natin. Ano po? O kaya naman ay iwasan mo yung masama, shun evil. So may mga ganyan, evil company, something like that, no? Another definition ng word na shun is to avoid, not to practice. Yan. So yan po yung kahulugan ng salitang shun. So malinaw na dito pa lang sa word na ito ay marami na tayong pwedeng gamiting verse to prove na hindi talaga pwede na hindi rightly divide ang word of truth, mga kapatid. Now, isa pang i-define natin dito yung salitang profane at saka yung babbling o babblings. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang profane? Ang profane, sa English, ang kahulugan niya is irreverent to anything sacred. Yung bang wala tayong pagrespeto o paggalang sa anumang bagay na sagrado o banal. Gaya ng pangalan ng Diyos. Okay, gaya ng Diyos mismo, kung ating nilalapastangan ng Diyos, ano po? Sa tinatawag nating Old Testament Scriptures, marami pong mga bagay na dapat, no, under the law ay hindi nilalapastangan ng mga nabubuhay under the law. Anumang bagay, no? Try to search the word profane kung saan ina-associate yan. Yan ay ina-associate sa mga bagay, halimbawa, bagay ng templo. Ang Sabat, pwede ring i-profane, no? O hindi po irespeto, i-regard na banal, no? Dahil yan ay salita ng Diyos, ano? Utos ng Diyos under the law.
So, in this context naman, yung word na profane ay ginamitan nga, isa siyang adjective na ang dinidescribe ay yung babblings na tinatawag. Profane, okay? So, again, ang word na profane is irreverent to any sacred thing. Ayan. Yung wala kang paggalang sa anumang banal na bagay o sagradong bagay. Gaya ng salita ng Diyos, no? Ang Word of God must be revered highly. Dapat may proper regard tayo, high regard tayo sa Word of God. Dahil mismo, lagi kong binabanggit dito sa Psalm 138 verse 2 na sabi ng Diyos mismo, thy word, yung kanyang salita, thou hast magnified thy word above all thy name. So kung ang Diyos mismo nagpapahalaga sa kanyang salita, sa word of truth, no? Wala tayong karapatan na hindi pahalagan yan. Kapag nilapastangan po natin ang word of God, no, gumamit tayo ng words of prophet, theological expression sa ating pagtuturo, na yun ang natatandaan ng nakararaming mga kapatid, nakalulungkot. No? Ano po? Yun po ay profane and vain babbling, hindi po paggalang sa salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi ni Paul na iwasan po natin, profane and vain babbling. Ang salitang babbling naman, ang kahulugan po niyan is talking idly, talking without much thought, yung nagsasalita ng walang masyadong pag-iisip, no? Hindi na iniisip ko anong sinasabi. Okay? O kaya na may wala ng effort, inaalam ko ano ba yung dapat niyang bigkasin salita, no? Without effort or attention. Ayan. Kagaya halimbawa ng gossiping, nagkukwento na lang ng mga stories. Marami pong nakalulungkot sabihin, magtuturo at preachers ngayon na magaling sila in telling stories. Ano po? Pero wala sa Word of God, no? And then pagkatapos ng stories, they will draw out application or bubuo na ng doktrina na wala namang suporta sa Word of God. So, yun yung natatandaan ng marami ngayon, yung mga kwento ng isang mahusay, entertaining na teacher or preacher, no? Another definition ng word na babbling is uttering a succession of murmuring sounds as a bubbling stream. Another definition is foolish talk. So, anumang pananalita o preaching, teaching na hindi batay, hango sa salita ng Diyos, walang sound doctrine, sound words, faithful word, mismong mga katagang ginamit sa Word of God, okay? At pinapalitan ng words of men, man-made expression, yun po ay tinatawag na profane and vain babblings. At nakalulungkot, ganyan po ang karamihan sa mga ngaral ngayon. Hindi po ito paninira mga kapatid, pero yun po yung katotohanan. Ayan. So, yun yung ating iiwasan. Hindi po tayo dapat na-entertain ng man's words, kundi ang Word of God dapat yung pinibigyan natin ng pagpapahalaga at dyan po tayo magtitiwala lang. No? Meron pa man tayong pagtitiwalaan dito sa mundong ito. Walang iba kundi ang Panginoon lang, Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos at ang Kanyang salita. Kahit na ako, I will not recommend myself na pagtiwalaan niyo ako, kundi ang Word of God lang. Dahil yan po ang kinikilala nating final authority, mga kapatid. Okay, so balikan po natin ulit. Now, ito pong word na profane ay may mga talata din na kung saan ginamit ni Paul po ito. Ano po itong salitang profane? Halimbawa, dito po tayo sa 1 Timothy chapter 1 verse 9. Knowing this, that the law is not made for righteous men, but for the lawless and disobedient, for the ungodly, and for sinners, for unholy and profane. Notice, nandiyan po yung salitang profane. For murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, and so forth. Yan, makikita po ninyo kung pupunta ka sa verse 10 kung ano po yung mga binabanggit ni Paul dyan. Ang punto ko lang po dito, yung word na profane, mga kapatid, ay associated siya, ginamit siya, along with the words, kung titignan nyo sa verse 9, lawless. Yan, yung profane. Associated, kasama ng salitang lawless and disobedient, ungodly and sinners. Take note, yung ungodly. So, talagang mag-i-increase ng ungodliness, yung profane and vain babblings. Okay? Okay, murderers of fathers, murderers of mothers, manslayers, and so forth. No? So, yun po yung punto ko dito. Yung word na profane is associated with evil words or evil persons or evil characters. Ayan. Yan po yung point, mga kapatid. Now, sa context po ng 1 Timothy 1, verse 9, kung itutuloy mo na halimbawa sa verse 10, yung last two words ng verse 10 ay nandyan po yung sound doctrine. Okay?
So, ang law ay not made for a righteous man. Ayan, kundi yung mga binanggit na po dito mga tao. At ang punto po ni Paul dito is may mga tao dahil they fail to rightly divide the word of truth, hindi po nila binibigyang pansin yung pagkakaiba ng law and grace, no? Dito sa context ng 1 Timothy 1 ay may mga nagde-desire sa verse 6 kung babalik ka, they desire to be teachers of the law. That means they're opposing the grace of God, yung sound doctrine. Okay, dito sa verse na ito ay yun ang point ni Paul sa verse 10. Okay? Contrary to sound doctrine, yung pagtuturo ng kautusan. So, that is happening because of a failure to rightly divide the word of truth. Sa verse 11, the same chapter, yung pong sound doctrine is according, notice, to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So, importante po yun. Yung sound doctrine na binabanggit ay alinsunod sa malulhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala. Kanino? Kay Pablo. Hindi po sa mga 12 apostles o kanino man. So may specific na doctrine, sound doctrine or gospel, si Paul na ipinangaral. So yun po yung point ni Paul. Okay? Now, another verse is 1 Timothy 4:7, but refuse. So yung salitang siyan kanina, dinefine natin avoid, dito naman ay refuse. Tanggihan po natin. Ano po? Ano po yung tatanggihan? Profane and old wives' fables. Ito pong tinatawag na mga lumang pabula ng mga babaeng asawa, old wives' fables. Mga kwento po ito. No? Pag sinabi pong pabula, hindi po siya totoong kwento. I mean, hindi naglalaman ng katotohanan yung kwento. Fictitious siya, no? Fictitious narrative or statement. Yan ay hindi nababatay sa katotohanan. Falsehood yan, o kaya ay kasinungalingan. Yan po yung iwasan natin, yung mga fables na yan. At sa modern day preaching, marami pong ganyang estilo ng pangangaral, yung mga fables, no? At gaya na sinasabi ko, mas na-entertain po ang mga tagapakinig, nakikiliti yung kanilang mga emotion dahil sa mga ganyan. Wala po silang tiyaga na mag-aral ng sound doctrine, ng Word of God. Purong Word of God. Gusto kasi ng tao is kung ano yung kanyang nais na maramdaman, magbibigay kagalakan sa kanya, at iniisip niyang sa pamamagitan ng kanyang marinig ay pagpapalain siya ng Diyos, yun yung kanyang bibigyan pansin. Pero pag pure Word of God, boring sa kanila yan. Ayaw nilang makinig, mag-isip, magsaliksik, no? Usisayin ang bawat salita at expression sa Word of God. Pero wala tayong magagawa, yan ang sinasabi ng Word of God. Ang iwasan po natin ay profane and vain babblings. Ayan po mga kapatid. Okay. Ang godliness, anyway, kung babalik tayo sa 1 Timothy, ay may binabanggit si Paul, chapter 1, ano po? Na godly edifying which is in faith. So, yung godly edification na para sa atin ngayon, ng mga members ng Body of Christ, nandito rin yan sa mga sulat ni Paul. Sa sound doctrine na ibinigay sa kanya. At yan ang emphasis, okay, ng nitong 1 Timothy, 2 Timothy, ayan, ng Titus, at halos lahat ng sulat ni Paul. We cannot disassociate naman, ano, yung doctrine involved, okay, yung kabuuang doktrina o aral, yung one faith para sa church, the body of Christ, na yan yung basis ng ating pamumuhay after godliness or in godliness. Okay, at again and again, napakahalaga ng rightly dividing para makamit o ma-experience natin sa ating buhay yung tinatawag ni Paul na godliness. Or else, kung ating i-oppose yan, it will increase unto more ungodliness. At mahuhulog po tayo sa, yun nga, profane and vain babblings na nangyayari po sa karamihan ngayon, mga kapatid. Ayan. Pwede nating isali dito na ang profane and vain babblings ay kapag halimbawa ang isang preacher gumamit ng Word of God o ng scripture ng verse, ano po? Pero hindi po yun yung truth para sa atin ngayon. Ino-oppose po niya yung turo ng biyaya, ng grace teaching, we will say, no? Grace doctrine. Okay? At yun ay paniniwalaan ng tagapakinig, ano? Yun po ay mahuhulog din po sa vain or profane and vain babbling. Kasi
hindi mo nirerespeto kung ano yung salita ng Diyos para sa atin. Gayon na rin, yung paggamit mo ng maling verse, promise ng Diyos in the past, para sa bansang Israel, in-apply mo ngayon, sinira mo rin yung kahulugan nun, yung meaning nun para sa kanila. So, ang buong kasulatan nasisira, nalalapastangan. Imbis na mamamagnify, hindi po, nabibilitel, nadidegrade, nawawala ng saysay ang Word of God. At ang nangingibabaw, nakalulungkot, word of men. Man's words. Men's wisdom. Galing po sa wisdom of men yung mga words na napoproduce ng mga maraming preachers ngayon na tinatangkilik naman ng karamihan. Okay. Ang dapat, eto po mga kapatid, let's go to 1 Timothy 4:6. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister, si Timothy, ang tinutukoy, nourish up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. So, saan po manggagaling? Ito pong nourishment natin. Yung ating paglago spiritually, yung kailangan natin, you will say, sustansya spiritually para mag-grow po tayo. May words of faith na involved dyan. At yan ay associated sa expression na good doctrine. Again, ang source niyan, Word of God. Kaya mahalaga na meron tayong kinikilalang final authority. Na bawat salita nitong ating Word of God na hawak, King James Version of the Bible or the Word of God, ay pinaniniwalaan natin. Yan. Ang labanan po kasi ngayon is words, mga kapatid. Ano po? Kahit sa mga rightly dividers, so-called rightly dividers, ay hindi po naging maingat ang marami. Gumagamit po ng mga expressions, terms, at ipinipilit na paniwalaan. Pero wala po yung mga expressions, terms na yun sa Word of God. So, kailangan may words of faith. At ang faith na ito, itong doctrine na ito, ay meron ng words na mismong matatagpuan. Again, dito sa all scripture o dito sa Word of God. Okay, so kung yung words na ginamit natin para i-explain itong sound doctrine, okay, yung ating good doctrine na sinasabi ni Paul dito, hindi po yan makakapagbigay ng spiritual nourishment. Hindi po tayo magiging healthy spiritually, hindi, magiging malnourished. Instead of maturity, ay immaturity pa rin. At dahil may immaturity, pagdating sa doctrine, ang epekto sa buhay, ungodliness. Ayan po mga kapatid. Pag sinabing nourish is fed ka, napakain ka ng gusto, ng tamang pagkain, pure Word of God, supplied with nutrients, which will cause you to grow. Ayan. Okay. Paano ba? Paano po ba tayo magkakaroon ng tamang nourishment na mismong galing sa words of faith or word of truth or word of God? Dito sa context din ng 1 Timothy 4, no? Sa chapter 4, sa verse 13, sabi ni Paul, till I come give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Ayan mga kapatid, yung activity na dapat ginagawa, pinagkakabalan ng maraming believer everyday sa ating buhay. Give attendance. Mag-attend tayo sa pagbabasa. Give time, kahit gaano tayo ka-busy mga kapatid sa pagbabasa. Then sa exhortation, ang source pa rin yan, Word of God, no? Ang binabasa mo, Word of God, ang nag-e-exhort sa'yo, Word of God, no? Yung mga teachers, preachers na kagaya ko, kagaya ng ibang mga tagapangaral ng Word of God, or Word of Truth, no? Ay tulong lang, hindi talaga yan yung hindi po dapat nakarely o nakasandal sa amin, mga kapatid, no? Mga kaibigan, mga kamag-anak. Yung inyo pong ikatutulong. Nakatutulong po kami, but you have to do your part. Give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Bagamat mahirap po yan, mga kapatid, pero yun po talaga yung paraan, yun yung proseso ng Diyos. Okay, and then sa verse 16, tutuloy po natin sa the same chapter, no? Take heed unto thyself. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa doctrine. So, merong the doctrine. Sa ibang version, hindi po the doctrine ang nakalagay, kundi your doctrine. No? Sa halimbawa, sa NIV, yung doktrina mo. Kaya, ang malungkot ngayon, kahit sinong preacher, teacher na nagkiklaim sa lingkod ng Diyos, bubuo siya ng sariling doktrina. Pero dito, may binabanggit na the doctrine. May definite article. At of course, alam natin kung ano yung the doctrine na yan. Yan yung doctrine, good doctrine, my doctrine. Pwede natin sabihin gano'n. Ginamit ni Paul yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 10. Yan mismo yung mga aral, o yung buod ng aral na ibinigay kay Paul para sa ating mga members ng church sa body of Christ of this present dispensation. Continue in them. For in doing this, sabi ni Paul,
thou shalt both save thyself and them that hear thee. Now, gaya ng aking laging nabarog, hindi po salvation from sin and its punishment. Ano po? Hindi po eternal salvation yung issue dito, kundi salvation from false doctrine. So, kung hindi ka nag-iingat sa iyong sarili, no? At hindi mo iniingatan yung doktrina, hindi mo alam yung kabuuan ng doktrina, hindi mo alam yung mga words na ginamit na bumuo sa doktrina, no? Na lumili ka ng sound doctrine at dili ka ng sound mind, ayan. And of course, godly living, ano? Ay mahuhulog po tayo sa maling aral, hindi po tayo maliligtas sa maling aral, mabibiktima po tayo ng kaaway. Now, ang galing po ng kaaway. Gumagamit na po siya ng false doctrine ngayon. Hindi nga po nagpapakita ng kababalaghan o mga milagro ang kaaway ngayon, no? Dahil I believe na hindi po ganoon ang activity ni Satan ngayon. Ang pamamaraan ni Satan ay sa pamamagitan ng maling aral at ginagamit din po niya ang Word of God. Kaya yun po yung labanan. Kaya kung walang rightly dividing na pamamaraan ng pag-aaral, talaga mabibiktima po tayo sa kamalian. Kaya take it unto thyself and to the doctrine. At pag ginawa mo yan, sabi ni Timothy, hindi lang yung sarili mo ililigtas mo from false teaching, babalik ka sa verse 1, verse 2, yung doctrines of devils, o kaya departure from the truth, from the faith, ang pinag-uusapan po doon. Okay? Pati yung mga makikinig sa'yo ay maliligtas din. Ayan, yung mga nag-aaral na kasama mo o nakikinig sa pagtuturo mo, maliligtas sa maling aral. So, yan, napakahalaga mga kapatid ng pag-aaral at pagkakatuto ng sound doctrine, pagkakatuto ng word of truth, rightly dividing para sa ating spiritual edification and godly living. Yan. Now, yung salita pong bubbling, ginamit din po yan sa Proverbs 23:29-32. May practical application lang po kung nais na hanguin mula dito. Sabi po dito ni King Solomon, who hath woe, who hath sorrow, who hath contentions, who hath bubbling. So notice, nandyan po yung mga katagang bubbling. Who hath wounds without cause, who hath redness of eyes. So yung mga tanong na yan, ang sagot ay nasa verse 30, 31, 32. They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it biteth like a serpent and stingeth like an adder. So dito, ang alak kasi nagagawa niyan is lalasingin niya ang tao. Kaya nga sabi ni Paul, be not drunk with wine where is in excess. At sa taong lasing, kapag lasing na ang tao, wala na sa tamang pag-iisip yan. Yung katinoan ng pag-iisip, wala na. Ayan. At dahil wala na yung katinoan ng pag-iisip, anong mangyayari? Babbler. Sasalita na lang yan ng kung ano-ano. Without much thinking na yan, without much thought, no? Talking idly na lang yan, foolish talk na lang. Ayan. Parang ganon. Ganon yung katangian ng mga taong hindi naniniwala sa kahalagahan ng salita ng katotohanan. Yung hindi nagra-rightly divide ng word of truth. Ayan. Yung mga hindi nagpapahalaga sa mga exact expressions or exact words, kundi pinapalitan ng mga words of men. Yeah? Wala pong verbal, tinatawag na verbal equivalence ang word of God. Kung ano po yung expression ginamit, yun na po yun. Kung ano yung word, yun na po yun. Kaya nga po, pinakikiusap ko, pero hindi ko po kayo pinipilit. Yung word na rapture, yung word na Trinity, wala po sa word of God yan. Kaya pagka sinabi ninyong hindi ka ba naniniwala sa Trinity, well, how can I explain ang Trinity kung wala mismo sa Word of God? Hindi ka ba naniniwala sa rapture? How can I explain yung word na rapture kung wala mismo sa Word of God? Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay naniniwala na mayroon tayong final authority at absolute at exact words yung nakalagay, why not just believe it? Mahuhulog po tayo sa words of profit, profane, and vain babblings pag hindi po yan yung ating pinaniniwalaan at pinaninindigan. Yan po yung point, mga kapatid. Huwag po sana ninyo ikagagalit. Ano po? Now, 1 Timothy chapter 6 verse 20. O Timothy, sa unang sulat ni Paul kay Timothy, keep that which is committed to thy trust. So may ipinagkatiwala kay Paul, of course, yung gospel, yung doctrine, and then ipinapasa naman niya yan kay Timothy. At ang maganda, hindi po nakasalalay sa kaalaman o karunungan, kagalingan ni Timothy yung ipinagkatiwala naman din sa kanya, no? Dahil nandito na mismo sa Word of God. So, yun po ay may aral din sa ating mga nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Ito pong ating inaaral na discovery, i-share din po natin.
At ang payo nga ni Paul, no, dun sa 2 Timothy, kung babalik tayo sa context ng rightly dividing the word of truth, yung mga bagay na narinig ni Timothy kay Paul, i-commit niya sa faithful men who shall be able to teach others also. Yun po yung mahirap hanapin, yung faithful men. Karamihan po ngayon, vain talkers, vain babblers, profane and vain babblers. Hindi nagmamahal, nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ayan, religion, yan po yung itinatayo ng marami yan. Pagpaparami ng members, hindi yung pagpapalaganap ng katotohanan yan. Denomination, kung ano-ano pa. Nakakalungkot isipin mga kapatid. No? Yun po yung sumisikat, yun po yung dumadami, yun po yung lumalaki. Imbes na ang Word of God. Hindi po na-magnify ang Word of God, kundi ang tawang organization ng religion. Yan po yung totoo. Okay, let's now, again, go back to the verse na sinabi ko, 1 Timothy 6:20, bago tayo mag-move on. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding, ayan, yung salitang avoid, shun, di ba? Profane, nandiyan ulit, inulit po yung sa 2 Timothy 2:16, avoiding profane and vain babbling. So, hindi ito yung, hindi first time na binanggit sa 2 Timothy 2:16, yung pag-iwas sa lapastangan at walang kabuluhang mga pananalita, no? Foolish talk, okay? And oppositions, dagdag pa natin, of science falsely so-called. Ayan. Ang tunay na science ay itinuturo po ng Word of God. Ayan. So, mag-ingat po tayo sa pag-entertain ng science. Dahil dito sa verse na ito, obviously, may tinatawag na science, no? False science. Kasi, oppositions of science falsely so-called. Ayan. So, pwedeng gamitin kasi ng tao, no? Yung wisdom of men, gumagamit siya ng science. But anything na ginagamit ng tao, batay sa kanyang kaalaman na tinatawag niyang science, pero kumokontra sa Word of God ay false science po yan. Ayan mga kapatid. At again, mag-o-oppose din po yan sa rightly dividing. Okay? Kasi ang rightly dividing the word of truth, talagang ang emphasis mo dyan, yung salita. You rightly divide what is said, no? What is written in the word of truth, in the all scripture. At hindi mo pwedeng pasukan yan ng, again, scientific expressions, scientific words. Kaya, ingat po mga kapatid, pag gumamit po tayo ng isang expression, again and again, no? Marami pong pinagtatalunan ngayon ang mga mananampalataya, rightly dividers, na wala po yung mismong expression sa Word of God at involved na rin yung science. Nakalulungkot, no? Baka mahulog po yan sa sinatawag ni Paul na oppositions of science falsely so-called. Pwede kasing gamitin yun to oppose the truth. To oppose the very words of God, yung purity, yung pure Word of God. At mag-violate dun sa sinasabi ni Paul na rightly dividing the word of truth na magre-resulta sa ungodliness. Ayun mga kapatid. Now, let's go to verse 17 ng 2 Timothy 2. Now, bakit tayo iiwas, mga kapatid, sa profane and vain babblings? Okay? Yan. Sa verse 17, and their word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Ayan. May dahilan kung bakit sinasabi ni Paul, kung babalik tayo limbawa sa verse 16, mga kapatid, no? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And then sa verse 17, and then ang sabi niya, sorry po, medyo nawala po ako. Verse 17, okay? And the word, okay, so may ginagamit na word, no? Their word. Hindi na yan word of truth. Ano po? Pinalitan na po ng word of men. Ayan. Ayan. That means, nasa ungodly state na yung mga gumagamit dito. And their word, at yung word na yan, ay hindi lang basta isang salita yan. It is composed of words na lumikha na ng doctrine, bumuo na ng doctrine, na hindi naman scriptural yung expression. The word will eat as that a canker, of whom, may binanggit pong personality dito si Paul, no? Sa panahon niya, Hymenaeus at saka si Philetus. Ano po yung canker? Ang canker ay isang sakit, a disease incident to trees which causes the bark to rot and fall. Sakit na makikita sa mga balat ng kahoy, no?
bubulukin niya, and then pag nabulok na yung balat ay mahuhulog na. Okay, so yan ay isang uri ng sakit. A popular name of certain small eroding ulcers in the mouth. Yan, eroding ulcer daw yan din sa bunganga, particularly of children. Yan po yung ginamit. A virulent corroding ulcer or anything that corrodes, corrupts, or destroys. So, kung ang pinanggalingan ng salita, no, ay mula sa isang hindi nag-rightly divide, okay? At hindi niya pinapahalagahan ang salita ng katotohanan, no? Ang in-entertain niya words of no profit. Ang in-entertain niya at ginamit niya ay vain, profane and vain babblings. Wala sa word of God, no? Ulitin ko po. Ano po magiging resulta niyan? Parang maglalabas siya ng nakapagbibigay ng sakit na aral. Ayan. Yun yung salitang conquer. And the word will eat as that a conquer of whom is Hymenaeus and Philetus. Ano ang mangyayari sa mga believers na mag-entertain ng ganong salita? Okay? Imbis na magiging spiritually healthy sila, okay, ay magiging unsound yung kanilang kalusugan, magiging spiritually bankrupt, kung gagamitin ko po yung salitang yon. Ano po? Magkakaroon po ng spiritual decline. No? Dahil hindi na po word of God. No? Ang masaklap dyan, kung yung mga words na yon na ginamit ay wala sa word of God, yun ang kinikilala nilang word of God, wala pong true spirituality doon. Pseudo-spirituality yon. Peke po yon. At yan po yung nakalulungkot. No? Kapag ang isang tao ay nag-entertain ng emotion, dahil ginamitan nga ng mga words of profit, profane and vain babbling, na iniisip niya makakapag-spiritual dahil natouch siya, nadaya na po siya. Hindi po ganoon ang design ng Word of God. No? Hindi po yung emotion, kundi yung espiritu. No, take note, 1 Thessalonians 5:23, yung kabuuan ng tao is nauuna yung espiritu. Spirit, soul, and body. Hindi po pwedeng mauna ang body. Sa human viewpoint, inuuna nila yung body, soul, and spirit. Yan po ang mangyayari sa mga hindi nagpapahalaga sa Word of God. No? Ang pinakamahalaga sa atin ay yung spirit. Dahil yan yung communication. Diyan nakikipag-communicate ang Diyos. Yung salita niya ay ginagamit niya dahil espiritu yan sa ating espiritu to edify us. Kaya napakahalaga ng bawat salita ng Diyos. Yan. Mention not by bread alone, but by every word. No? Every word that proceeded out of the mouth of God. Ayan, mga kapatid. So, may dalawang personalidad na binanggit. Dito sa 1 Timothy 1:20, binanggit din po itong si Hymenaeus. Okay? Sabi niya, of whom is Hymenaeus and Alexander. Dito, ibang tao naman yung kanyang binanggit. Pero the same person, I believe, whom I have delivered. So, sabi ni Paul, itong si Hymenaeus, delivered unto Satan that they may learn not to blaspheme. Okay, bakit? Kasi yung kanilang teaching, yung kanilang ginagamit na salita ay words of no profit, profane and vain babbling. Ayan, salita na lang nila yon at lumilikha sila ng doctrine, nakakasira sa pananampalataya ng mga makikinig sa kanila, ng mga believers, member ng body of Christ. Dito po sa 1 Timothy 1:19, sa context po ng verse 20, dapat ito po, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. So, yung faith, again, ay tumutukoy po sa doctrine yan na bumubuo ng mga salita. Sound words, faithful words. So, dapat hindi po tayo hihiwalay dyan. And then, sa 1 Timothy 3:9, holding the mystery of the faith in a pure conscience. Mahalaga po kasi yung may malinis tayong konsyensya sa harapan ng Diyos, na naninindigan sa katotohanan, at di natin kinokompromise ang salita ng Diyos. Ayan, mga kapatid. Now, let's now move to verse 18. Who concerning the truth. Sino po yung tinutukoy na who? Kung babalik tayo sa verse 17, ay binanggit, walang iba kundi si Hymenaeus at saka si Philetus. Sa mga tao, mga teachers, preachers na kagaya natin, ano? At maaaring mga members din ng body of Christ, ano? O kaya member ng body of Christ na nadaya, o pwede rin hindi, no? But I believe, no, na ito'y mga may kaugnayan din, no, sa church na body of Christ, no, sa mga believers nakikipag-ugnayan dahil hindi naman sila pakikinggan kung hindi sila kasama, mga kapatid, ano po? So, ang sinasabi ni Paul dito concerning the truth, notice, nandiyan po yung mga kalagang the truth, the word of truth, sa verse 15, no?
the same thing, have erred, nagkamali sila tungkol sa katotohanan. Ano ang kanilang sinasabi? Saying that the resurrection is past already and overthrow the faith of some. So, false doctrine. Because of a failure to rightly divide the word of truth. Ano po? Nagresulta sa maling aral. At sinasabi na nila na ang pagkabuhay ng muli ay tapos na. Hindi naman nila dinideny na may pagkabuhay, may resurrection. Ang sinasabi lang nila ay tapos na. Tapos na ang resurrection. Paano nangyari yun? Parang minsan naiisip ko na dito yata nanggaling yung idea na dahil ang tinatawag ng so-called na rapture ay secret, parang dito yata nabuo yung idea yun. Idea lang naman mga kapatid. I don't mean na paniwalaan po ninyo yan. Pero ang sinasabi is, the resurrection is past already. Paano hindi nila nalaman yan? Maaari siguro dahil secret nga. Yan, anyway, it's up to you kung paniniwalaan nyo. The resurrection is past already and overthrown. Malungkot dahil yan ay itinuro nila nitong si Hymenaeus at Philetus, nawasak, na-overthrow, yung pananampalataya ng ilan. So, naakit sila, nadaya sila sa maling aral. Ayan. So, ano ba yung truth, Ulitin ko lang. Ang truth is may resurrection, pero tapos na. Ayan. Okay. So, nagresulta sa overthrowing ng pananampalataya ng ilan. So, nagkamali talaga sila because of a failure again to hold the word of truth or to teach the word of truth rightly dividing. Now, kung pupunta po tayo sa ilang mga aral ni Paul, merong the same teaching din, blunder or error din tungkol sa resurrection sa 1 Corinthians naman yan, chapter 15. Ang sinasabi naman dito ng verse 12 is, how say some among you, sabi ni Paul, sa verse na ito, that there is no resurrection of the dead. So, ang problema naman sa mga taga-Korinto, meron ding ilan sa kanila, mga believers din, nagtuturo na walang resurrection of the dead. Dinedeny yung resurrection of the dead. Dito naman, the resurrection is past already. So, parehong mali po yan, mga kapatid. Okay, at kung halimbawa, i-entertain natin yung teaching na yan, the resurrection is past already, anong magiging resulta niyan? Anong kahihinatnan ng pananampalataya? Dahil sabi nga, na-overthrow, nasira, nawasak. Nasira yung pananampalataya ng ilan. Magre-resulta sigurado yan sa ungodliness. Wala na palang resurrection tapos na pala Wala na tayong pag-asa. O kaya naman, walang resurrection, ano pang kwenta ng buhay? Ano pang purpose ng buhay? Wala naman pala tayong resurrection o tapos naman na pala yung resurrection. Ano pang magmo-motivate sa atin na suungin yung mga trouble sa buhay o yung panganib ng pamumuhay ng godly in this present evil world? Wala nang purpose. Mamumuhay na lang tayo ng kagaya ng sinabi ng 1 Corinthians 15 na let us eat and be merry for tomorrow we die. So, yun yung problema. Okay, may involved na time. Kung titignan po natin, the resurrection is past already. So, yung timing ng resurrection, ginawa nila in the past na. Imbis na future, sa issue ng rightly dividing, again, dito sa context na ito, may issue ng timing. Kaya importante, mga kapatid, again and again, huwag po kayo magkagalit sa mga hindi po sumasang-ayon. Tama yung sinasabi ni Paul na may time past now and to come. Okay? At maging sa ating mga nabubuhay sa kasalukuyang panahon, hindi natin pwedeng sabihin na tapos na yung resurrection dahil yung resurrection natin as members of the church, the body of Christ, ay in the future. Hindi din natin pwedeng sabihin na there is no resurrection of the dead. Ayan. Dahil isang mahalagang aral yan sa gospel ni Paul. May pagtalakay po kung ginawa sa 1 Corinthians 15 at maaaring babalikan ko po yon. Hindi po ito para makipag-debate o makipagtalo sa mga kapatid po nating di sumasang-ayon. Ang purpose ko lang naman po dito is mag-present. Hanggang ganun lang po yung aking mithiin sa buhay, makapag-present. Kung hindi po kayo sumang-ayon, okay lang po. Hindi po ako naghahanap ng maraming followers, hindi po ako naghahanap ng mga taong matutuwa sa akin. Ang layunin ko lang po is approve unto God. Yan ang sinasabi ni Paul, study to show thyself approved unto God. Dapat sa ating pagtuturo, mga aral na kagaya ko, we should seek to be approved unto God and to win. I would say
win the approval of God. Yung bang makuha mo yung approval ng Diyos dahil sa tamang pagtuturo at yung salita niya na ma-magnify, hindi tayo. Hindi yung ating mga expressions, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, magpatuloy po natin. So, yung salitang overthrow, ang simpleng kahulugan, no, nabigyan naman na natin ng kaunting meaning, no, is to turn upside down. Parang binaliktad mo yung halimbawa, yung isang table is you turn it upside down. Yung kanyang paa nasa itaas, no? Parang gano'n, no? To throw down, to ruin, winasak mo, dinimolis mo. Okay, ayan, kinongker mo yung tao, no, sa maling aral, imbis na dalhin mo sa tamang aral. Ayan, yan po ang ibig sabihin ng salitang overthrow. Then, let's now move to verse 19. Okay, 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Bagamat gayon, mga kapatid, no? May mga taong nasisira ang kanilang pananampalataya, no? Overthrow dahil sa words of prophet, profane and vain babblings na ginagamit po ng mga magtuturo din, kumukontra sa katotohanan, no? Opposing rightly dividing the word of truth. Ano po? Sabi naman po ni Paul dito, gayon pa man, nevertheless, the foundation of God standeth sure. So, meron po siyang tinutukoy dito na foundation of God. At yung foundation of God na yan ay tiyak or sure yung pagkakatindig. At yung foundation of God na tumitindig, sure ang pagtindig or standeth sure, merong seal, may marka. Ano po yung seal? Notice na having this seal, and then nagsimula siya ng sentence. Kaya makikita mo dyan, capital letter yung the or the. The Lord knoweth them that are his. Then tuldok. So, sentence po yan. Kaya nagsimula sa capital letter. Ang sentence talaga nagsisimula sa capital letter. Palagi yan. Okay, yung complete sentence. And then, nandyan yung word na and, kama na naman, then nagsimula na naman ng capital letter. Another sentence, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Yan po yung sinasabi ng verse na ito na foundation of God na standeth sure. At may seal, may marka po siya. At dalawa yung marka in this particular verse. Number one is, the Lord knoweth them that are his. Pangalawa is, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Okay. Now, sa scripture, marami pong salitang foundation na kung saan ay tumutukoy din mismo sa ating Panginoong Kristo. Kaya medyo mag-sidetrack tayo ng konti sa Word of God ay kahit sa prophecy, no? Babalik tayo. Ang Panginoong Kristo ay tinatawag din na foundation stone. Halimbawa sa Isaiah 28:16, therefore saith the Lord God, behold, I lay in Zion a foundation, a stone. So, pundasyon dito, ang Panginoon Kristo. A tried stone, subok na bato. Then, hindi lang, precious cornerstone. So, take note yung mga katagang cornerstone. Then, a sure foundation. Kaya nga, inassociate ko po dito dahil yung the foundation of God standeth sure. Dito po, sinasabi rin na ito, ang Panginoon Kristo is a sure foundation. He that believeth shall not make haste. So, hindi natin pwedeng hiwalay yung foundation of God na standeth sure sa ating Panginoon Kristo. Ano po? Dahil kung wala po ang Panginoon Kristo dyan, hindi po talaga magkakaroon ng tinatawag na foundation of God na nakatindig na tiyak o sigurado. No? Dahil yun po ang sinasabi ng verse. Now, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 and 11, binanggit din po ni Paul, no, sa kanyang sulat na ang foundation dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Di po ba? Then sa verse 10, isang bagay na interesting, no, with Paul na ating apostol, sabi niya, according to the grace of God which is given unto me. So may particular na application o claim si Paul dito ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya, no? Siya ay tinawag dito na a wise master builder. Ayan. I have laid. So, ang mahirap pong sabihin ito, kung hindi po ito totoo mga kapatid, magiging blasphemer si Paul, no? Namumusong siya, no? Sabi niya, I have laid the foundation. So, ano naman ang karapatan ng isang tao, no, na kagaya ni Paul na maglalagay ng foundation kung hindi yan ibinigay ng Diyos na authority o karapatan sa kanya. Hindi pwedeng sabihin ni Paul na I have laid the foundation.
no, ng walang basbas ng Panginoon, no, so to speak, no, nang hindi ayon sa biyaya ng Diyos yung pagkakasalita niya. I have laid the foundation. Hindi po biro yan, no? Dahil ang foundation ayon sa verse na ito is walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Hindi po ipinupunto nito na mas mataas si Paul sa Panginoong Kristo. Pinupunto po dito is yung unique, distinct apostleship ni Paul, no? Ayon sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa kanya, sa ating mga members ng Church na Body of Christ, ngayong present dispensation of the grace of God. Mabibigat na salita po yan. I have laid the foundation. No? Hindi po mangangahas si Paul na sabihin yan kung wala pong authority galing sa Diyos. Let every man take it how he buildeth thereupon. Doon sa foundation na yan. At walang ibang foundation kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa Ephesians chapter 2 verse 20, muli ay binanggit po ang salitang foundation at ang foundation dito is foundation of the apostles and prophets. At again, yung foundation ay singular, nag-iisa. Hindi po kasama ang mga apostles and prophets sa foundation. Ang Panginoong Kristo ang foundation ng mga apostles and prophets, maging ng body of Christ. Jesus is Christ Himself being the chief cornerstone. Yun po yung sinabi ng Isaiah 28:16 kanina. So, in that sense, sure ang ating foundation dahil first of all, founded upon Christ tayo. Mga members ng body of Christ, ang body of Christ, ang temple of God, building dun sa 1 Corinthians 3 ay walang iba kundi ang church of God or ang body of Christ, no, ang temple of God, spiritual building. We are God's building, we are God's husbandry. At sa context, ang wise master builder naglagay ng foundation ng temple of God, God's building, ay si Paul, our apostle. Diyan po ipinakikita yung uniqueness ng kanyang apostleship, mga kaibigan, mga kapatid. Well, if you disagree, that's not my concern. My concern is you believe what is written. Yan, sa Word of God. Yan, so yung foundation is, again, sure po yan. At ayon dito sa verse na ito na binasa natin kanina, yung foundation na yan ay may selyo. Yung unang selyo is, again, the Lord knoweth them that are His. Totoo po yan. Kilala ng Diyos kung sino yung mga kanya. Wala pong member ng body of Christ na unsaved, no? Na hindi ligtas. Lahat ay ligtas. Dahil una sa lahat, ang mga members, bawat member ng body of Christ ay yung mga nagtiwala sa kasapatan ng ginawa ng Panginoon sa krus. At alam ng Diyos kung sino yung mga nanampalataya. Sila ay may tatak ng espiritu ng pangako ayon sa Ephesians 1:13. At maliban dyan ay sinasabi ni Paul sa verse na ito na let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, yun po yung foundation, yung marka ng foundation na tumitindig ng katotohanan. Well, I should say, standeth sure. Ayan. So, I think wala po tayong panahon para talakayin po lahat ito. Nais ko lang pong basahin ang isang talata sa Galatians 4:8 and 9 patungkol sa mga katagang the Lord knoweth them that are His. Howbeit, sabi ni Paul, then, when you knew not God, you did service unto them which by nature are no gods, but now, sabi niya sa verse 9, after that ye have known God, pagkatapos na makilala mo ang Diyos, or rather, sabi niya, are known of God. So, nakilala ka ng Diyos. How turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto you desire again to be in bondage? Paano ba nakilala ng mga taga-Galatia ang Panginoon sa Kristo? Of course, pinreach ni Paul ang gospel of Christ doon. Di po ba? Yung gospel of Christ na yun ay power of God to salvation. Yung gospel of Christ na yun ay walang iba kundi nakapokus doon sa sacrificial work of Christ at Calvary. Yung ginawa niyang pagliligtas para sa atin. No? Sa chapter 3, binigyan niya ng emphasis yun. So, save sila by that cross and by the grace of Christ. Chapter 1, ginanggit po yan. No? Pero ang problema, bumabalik po sila sa kautusan. Ayan. So, kilala sila ng Diyos. Nakilala nila ang Diyos at kilala rin sila ng Diyos. Pero ang problema, sa lifestyle itong mga taga-Galatia ay para bagang nabubuhay sila na hindi nila kilala ang Diyos at hindi sila kilala ng Diyos. Malungkot. Yan. So, dapat doon po tayo sa katotohanan, doon po tayo sa sinasabi ng Word of God na pamumuhay. Hindi po tayo dapat mabibiktima na kagaya ng mga taga-Galatia. So, again, yung failure to rightly divide the word of truth, mga kapatid, ay maglilihis sa atin doon sa ating katayuan, no? Doon sa foundation of God na nakatindig, no? Standeth sure.
No, hindi ka mawawala doon positionally or spiritually, but ang warning is pwede kang madaya, pwede kang malihis, salungat doon sa katayuan mo yon, no, kay Kristo o sa Panginoon, sa Diyos, at mapunta ka sa maling pamumuhay. Yan, dahil nagresulta nga sa ungodliness, yung hindi mo pagkilala sa word of truth, rightly dividing. Na biktima ka ng mga salitang hindi galing mismo sa word of truth. Hindi galing sa all scripture. Yun po ang punto ni Paul, I believe, mga kapatid. Okay? Then, another thing, so let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ang salitang iniquity, ibig sabihin po niyan is unrighteousness, injustice, deviation sa kung ano ang tama o matuwid. Ayan, yan po ang ibig sabihin ng iniquity. Kalikuan sa Ilocano. I mean sa Tagalog, no? Yan, kalikuan o kabuktutan. Yan. Now, ang salitang excuse me, iniquity, dinefine po yan ng Panginoon sa Matthew 7. Hindi ko na po babasahin lahat. Dito ay sa talatang ito, marami ang magsasabi sa Panginoon, Lord, Lord. No, alam na po natin na pero hindi papasok sa kaharian ng langit, no? Kundi yung mga gumagawa lang ng will of God, no? Of course, ang ina-addressan dito ay mga members ng bansang Israel, no? Okay? At may mga mag-claim na nag-prophesy sila sa pangalan niya, nagpalayas ng demonyo, at sa last part ng verse 22 in thy name, sa pangalan mo, Panginoon, have done many wonderful works. So, ang tingin nila, ang sinasabi nila, ang claim nila, wonderful works yung ginawa nila. Yung pagpapalayas ng demonyo, something like that, no? Ayan. Pero, ang definition, dinefine ng Panginoon, okay, yung kanilang sinasabing wonderful works na iniquity. Then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me that work iniquity. You that work iniquity. Ayan. So, ang punto ko lang po dito mga kapatid, kung tayo po ay nakatindig na po doon sa foundation of God at hindi na po tayo mawawala doon. Okay? So, sa practical na buhay po natin, dapat po kung ano yung kinatatayuan natin ngayon, no? Ay yun po yung isinasa pamuhay po natin. Doon po tayo namumuhay at hindi po tayo hihiwalay doon. So, dinefine ko anong iniquity. Kung sa religion, sinasabi nilang ang kanilang ginagawa, active ako sa church, kumakanta ako sa choir, active ako sa Bible study, outreaches, at kung ano-ano pang activities sa church. Yan po yung pinagkakabala ng marami. Hindi ko po sinasabing masama lahat yan. Ang malungkot. Diyan po nakapokus ang marami, hindi na po mahalaga sa kanilang doctrine. They just do it without minding kung ano ang totoo. Apart from the word of truth. At karamihan, hindi naman po lahat, motivated ng ganung gawain, excited sila sa mga kanilang activities, driven by emotions, walang sound doctrine. Pansinin po niyo mga kapatid, mga kaibigan, kayo mga nag-aaral ng salita ng katotohanan, galing po tayo sa denomination, may experience po tayo. Ano ang motivation natin? Hindi po talaga yung salita ng katotohanan. Hindi po sound doctrine. Hindi po tayo maingat noon sa paggamit ng salita ng katotohanan. Wala nga po tayong final authority. Ang tinatangkilik natin, mga magagaling na pananalita ng tao. Hindi tayo masyadong masusing nag-aaral. Kasi nagdepende na lang tayo sa ating mga tagapagturo. Dahil iniisip natin, sila naman ay mga lingkod ng Diyos, sila naman ay tinawag ng Diyos. So, sila na yung bahala kung ano yung tuturo nila, nasa kanilang katotohanan. Pero mga kapatid, wag po tayong padaya. Meron po tayong responsibility as a child of God, as a student of the Word na mag-aaral. Ang authority, wala po sa tao. Kapag tumingin po tayo sa tao at doon po tayo nag-rely, lilihis po tayo sa katotohanan, hindi na sa word of truth, rightly dividing ungodliness, overthrown yung faith natin, at hindi na po magiging totoo yung sa ating buhay, no, sa ating practical life. Yung ating yung seal na sinasabi ng verse na let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Hindi po magmamanifest sa buhay natin yung departure from iniquity. Pag nag-depart ka from the word of truth, ungodliness yun. Tsak, ang buhay mo magagamit sa iniquity. Na maaaring tingin mo, wonderful works yan.
Yan, hindi naman mawawala yung salvation ko, hindi naman talaga mawawala ang kaligtasan. But you will be robbed of your reward. O dahil nagpadaya tayo, nabiktima tayo ng maling aral. So napakahalaga, mga kapatid. Dito natin makikita yung significance ng rightly dividing sa ating buhay. At dyan sa rightly dividing na yan, ang word of truth, mahalaga ang bawat salita. Wala tayong babaguhin. At may involved na time, may involved na pagtindig sa katotohanan kung ano tayo, kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin kay Kristo. Yun po yung mga titindigan natin, mga kapatid, upang hindi po masayang yung ating buhay, yung ating maikling buhay sa buhay na ito habang tayo ay nag-i-exist as part of the body of Christ in the dispensation of the grace of God. Now, wala na po tayong time para talakayin. Babalikan ko po ito sa susunod. Next verse is verse 20. Medyo babalikan po natin ang verse 19 dahil wala na po tayong oras para bigyang pansin ng ilang mahalagang mga punto po dyan o mga salita sa talatang yan. At maraming salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pong matyagang pakikipag-aral. Tuloy-tuloy lamang po tayo, huwag tayong magsasawa. At magtulungan po tayo. I need your help. Kailangan ko po kayo to teach me, to learn more the truth, to make known the truth. I will appreciate, mga kapatid, if you will correct me sa aking mga pagkakamali. Hindi po ako perfect. Ang Word of God lang po ang perfect. Check ko, may mga sablay din akong salita, no? Ang salita lang naman ng Diyos na hindi sasablay. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa inyong panalangin, suporta, at patuloy na pagsubaybay bilang member ng Church the Body of Christ. May testimony tayo to the world. Sa mundo ngayon na religion po ang namamayagpag, nakalulungkot, kahit sa mga members ng Body of Christ, karamihan, no po, yung sistema ng religion, kumakain, sumisira, nag-overthrow sa faith ng marami na. Hindi lang some na ngayon, ano? Marami na po, mga kapatid. At gaya ng sinasabi ko, hindi po maganda ang magiging kahinatnan ng Church sa Body of Christ. Ano po? Kung titignan niyo mga sulat ni Paul, meron po siyang prediction na some shall depart from the faith. Sa 2 Timothy 3, yung pong mismong mga member ng Body of Christ, I believe sa last days ay involved na po doon sa mga masasamang gawain na kagaya ng ginagawa ng mga unbeliever. Yan, meron talagang mangyayaring paglisan sa pananampalataya. At yan ang magiging dahilan kung bakit ititigil ng Diyos ang dispensation of the grace of God. Kagaya lang nangyari sa Israel, ano po? Dahil sa kanilang rejection sa Panginoong Kristo, rejection sa katotohanan, konti na lang, little flock na lang, nagkaroon man ng karagdagan sa Book of Acts pero hindi sapat, no? Para ipagpatuloy ng Diyos yung kanyang plano sa kanila. Sa halip na ipagpatuloy, cut off, naputol, then pumasok ang dispensation of grace, 2,000 taon na halos, but it will not be a good, hindi po magiging good scenario, hindi mabuti ang scenario, hindi po magiging mabuti ang spirituality ng members ng Body of Christ pag dumating na po, pag malapit na po yung coming of our Lord Jesus Christ. I believe, no, may teaching po tayong gagawin yan sa Romans 11. Anong magiging dahilan bakit mapuputol o mag-e-end ang dispensation of the grace of God. Ayan, at hindi naman po nagkulang ang salita ng Diyos, ang Diyos sa kanyang revelation, binigay din po yan sa ating apostol ngayon. Tuloy-tuloy lang po natin pag-aralan. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakaditiyak sa iyong kaligtasan, di pa huli ang lahat. Halos 2,000 taon na ang nakararaan ng pumarito ang Panginoong Kristo sa sanlibutan upang ibuwis ang kanyang buhay, ang sakripisyo na dapat ay pagsakripisyohan mo, pagsakripisyohan natin dahil sa ating kasalanan, kasamaan. Ano po? Sa hell and the lake of fire ay siya po yung tumanggap, siya po yung nagdusa, siya yung nagpasan ng ating mga pasakit ng kapuotan, galit ng Diyos laban sa ating kasalanan. Kaya siya lamang ang dapat mong kilalanin tagapagligtas. Sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Yung kanyang dugo ibinuhos, pantubos, pambayad sa lahat nating kasalanan. Siya ay nilibing, ngunit hindi nagtagumpay ang libingan na siya ay panangnan o panghawakan o pigilan, siya ay nabuhay na maguli. Sapagkat ang kasalanan, nagdulot ng kasalanan ay napagbayaran ng lubusan. Kaya kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon Kristo ngayon, tiyak ang iyong kaligtasan. Tiyak makakasama ka sa kikilalanin ng Diyos. At tiyak na titindig ka sa isang pundasyon na sigurado. At hindi ka na ituturing ng Diyos na masama, hindi ka na ituturing ng Diyos na anak ng dyablo o nasa kadiliman, kundi malilipat, mababag na yung kalagayan.
kay Kristo. Yan po ang ipinangako ng Diyos ng kanyang salita dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus. Kaligtasan ay biyaya, ipinagkakalob yan ng walang bayad. Ang tanging hinihiling, ang tanging nais lang ng Diyos na makita sa iyo, no, ay yung pananampalataya o pagtitiwala mo sa kasapatan ng ginawa ng Panginoong Kristo para sa iyo. At siya, matatanggap mo ang kapatawaran ng kasalanan, lahat ng kasalanan, buhay na walang hanggan, at tiyak na destinasyon sa sangkalangitan. Sa mga anak naman ng Diyos, membro na ng Body of Christ, tuloy-tuloy naman po tayo sa pag-aaral, maging matapat sa salita ng Diyos, bagamat mas marami ang nag-uupos, maaaring nire-reject tayo, pinapahiya tayo, hindi pinakikinggan yung ating pinangaral, huwag tayo dapat manglupaypay. Magpatuloy naman po tayo at tumindig, mga kapatid. At kung sa tingin mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ay kulang ka pa ng aral, tuloy-tuloy ka lang na mag-aral. Maaaring makatulong ang mga tagapagturo, ngunit may responsibility ka rin na mag-aral. At pag natuto, i-share mo din yan dahil ang Body of Christ ay siya mismong pillar and ground of the truth. Tayo yung gagamitin ng Diyos dahil meron naman tayong kinikila ng final authority na Word of God na nasa ating ngayon. Yan yung bagay na dapat nating dinataguyod sa buhay na ito, kaibigan, kapatid, habang tayo ay nag-i-exist pa sa mundong ito. At muli, nagpapasalamat po sa inyo. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa inyong lahat. Grace and peace to us all in Christ hanggang sa muli. Maraming salamat po.